Sa Vatican, nanggulat ang apat na acrobat nang maghubad sila ng suot na pangitaas sa harap mismo ng Santo Papa. Ginawa nila yan pagkaakyat ng entablado. Pagkatapos ay nagpakitang gilas na sila sa pagbuo ng Human Tower. Nasa Rome ang apat para dumalo sa isang circus convention na inorganisa ng Vatican. Hindi naman nagalit ang Santo Papa. Sa halip, matapos ang pagbibida ng mga acrobat, ay tumayo si Pope Benedict XVI bilang pagkilala sa kanilang galing. Masigabo rin ang naging palakpakan ng mga nanood, kabilang na ang ilang madre. Meron pong isang bagong pinupuntahan at siguradong darayuin po na marami dyan sa Rizal Park sa lungsod ng Manila. Ang makulay na fountain na animoy umiindak sa sali ng musika. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Mike, talaga namang bonggang-bongga ang pagbubukas at inaugurasyon ng pinakamalaki at pinaka-vibrant na musical dancing fountain di sa bansa dito sa Rizal Park, Central Lagoon. Binubuhay muli na lungsod ng Maynila at pamunuan ng National Parks Development Committee ang mas kilalang Luneta Fountain noon. Nilikha ito taong 1968 sa disenyo ng German National na si William Scher. Nakilala ito bilang pinakamakulay advanced choreograph fountain pero napabayaan ito noong 1986. Sa pagbubukas muli nito ngayong gabi, paniguradong mamamangha ang bawat manunood nito. Kakaiba kasi ang bagong water effects features nito. Nandyan ang 88 feet pulsating high center jet. May peacock spray water screen pa kung saan makakapanood ang publiko ng mga pelikula kung saan ang tubig ang nagsisilbing movie screen. At ang synchronized dancing fountain na may kasama pang eye-catching colors at music. Talaga namang sumasabay ang bawat kilos ng fountain sa saliw ng tugtugin. Nakadagdag pa sa pagpapakulay ng gabi ang fireworks display. Masaya po ako, talagang bagong-bago ang Luneta sa paningin ko. Oo naman. Bakit? Ang ganda kasi ng presentation nila. May paniguradong dagdag atraksyon dito sa Rizal Park ang musical dancing fountain at ngayong Christmas season, mai-enjoy ito ng ating mga kababayan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Mike? Ay, talagang Pasko na. Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala mga kapuso, may ginagawa pong anticipated mass sa gabi ngayong Kapaskuhan para makapagsimbang gabi pa rin ang mga kababayan nating maaga ang pasok sa trabaho kinabukasan. At para sa detalye, nakatutok si Maris Umali live mula sa Good Shepherd Parish sa Fairview, Quezon City. Maris? Connie, mamayang alas 9 ng gabi magsisimula ang ikalawang araw ng anticipated simbang gabi dito sa Good Shepherd Parish bilang espiritual na paghahanda sa kapanganakan ng ating manunubos na si Hesukristo. Nakasentro sa kahalagahan ng pamilya at pagtugon natin bilang mga Kristiyano sa tawag ng Panginoon ang gospel sa ikalawang araw ng anticipated simbang gabi. God chose man as his partner in bringing about salvation of the world through his son Jesus. And he shows to us that the spirit of Christmas is really focused on the importance of family and the life in the family. Ayon pa kay Father Aldema, mahalaga ang simbang gabi dahil ang 9 na araw ng pagsasakripisyo at pagsisimba ay sumisimbolo sa 9 na buwang dinala ng mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus. At ang 9 na araw na ito ay paghahandang espiritual ng tao sa pagdating ng Panginoon. Dahil nga anticipated mass ito, pareho rin daw ito sa nakagawiang simbang gabi na ginagawa sa madaling araw at di rin naman maituturing na mas kaunti ang sakripisyo kapag gabi ang simba. Ginagawa lamang ang anticipated mass para mabigyan ng pagkakataon lahat na makapagsimbang gabi pa rin kahit maaga ang pasok kinabukasan. Ang mahalaga raw ay bukal ang loob at pasasalamat sa Panginoon sa pagsisimba. Bagamat hindi sapilitan, hinihikayat naman ng mga pari ang mga Kristiyanong buuin ang 9 na gabi ng simbang gabi sa halip na daluhan lamang ang una at huling gabi lalo't ito raw ang mas magbibigay kahulugan sa ating pananampalataya. Christmas is really a season where we do some extraordinary things, like for example, go out of our way to share our blessings to the sick. The Lord grants everything that we asked Him if we completely and totally give ourselves completely to Him.
Connie, yung ginanap na misa kanina ay yung regular na 7 p.m. Mass dito sa Good Shepherd Parish. Pero dahil maaga pa nga ay wala pa gaanong tao. Pero inaasahan daragsa ang mga magsisimbang gabi maya-maya lamang. Bukas may simbang gabi rin ng alas 3, alas 4 at alas 5 na madaling araw dito sa Good Shepherd Parish. May mga mangilan-ngilan na rin nagtitinda ng mga kakanin dito gaya ng puto bongbong at ng bibingka. Connie? Maraming salamat, Maris Umali. Ingat paputok, imbis na iwas paputok. Yan ang kampanya ng Bureau of Fire Protection sa Bulacan. Kilala ang Bulacan bilang paboritong puntahan ng mga naghahanap ng paputok. Ang katwiran ng Bureau of Fire Protection, pwede naman daw magdiwang basta doble ingat lang. Nakatutok si GMA News Stringer Romel Ramos. Hinising ng motorcade ng Bureau of Fire Protection ng mga taga-Bulacan kanina. Hindi dahil may sunog, kundi upang palalahanan ng publiko sa tamang paggamit ng paputok. Kasi pag ginamit ko yung iwas paputok, aapakan natin ang industriya na kung saan isa sa major hanap buhay ng mga tao sa Bulacan. Taon-taong ginagawa ng BFP Bulacan ang offline pag-iingat na naglalayong mabawas ng mga firecracker-related incidents sa tuwing magpapalit ng taon. At upang masiguro ang kaligtasan, naghigpit din ang BFP sa mga tindahan ng paputok. Nagkalat na ang poster na nagbabawal ng paninigarilyo at pag-test sa paputok. Handa rin ang mga drum ng tubig sakaling magkasunog. Una sila mga tulad ng mga tubig, puno ng drum, puno ng tubig, buhangin, na nakahanda bukod sa extinguishers. Kailangan sundin nila bago natin i-release yung fire safety certificates nila. Bukod sa banta sa buhay at kalusugan, pangunahing dahilan din daw ng sunog tuwing Kapaskuhan ang mga paputok. Kaya naman ang ganitong paraan ay isang epektibong paalala upang mag-ingat para masaya pa rin ang salubong natin sa bagong taon. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Gusto na raw ng Brazilian-Japanese celebrity soul survivor na si Akihiro Sato na maging ganap na Filipino citizen at manatili dito sa bansa. Paano naman kaya ang pamilya niya sa Brazil? Makichika kay Lar Santiago. Pagkatapos manalo bilang first celebrity soul survivor, agad pumunta sa Bali, Indonesia si Akihiro Sato para sa isang commercial shoot. Ngayong bumalik na siya sa Pilipinas, maaasikaso na raw niya ang pagbili ng sariling sasakyan mula sa kanyang 3 milyong pisong premyo sa reality show. Of course, after winning Survivor, there is a lot of open door for me. So, new endorsement, I have for facial skin, and then one more we still discussing about. Kasama siya sa cast ng telefantasyang Captain Barbell at may superpowers daw ang karakter niyang ginagampanan. Sobrang masaya ko yung bagong soap opera. So, and bagay sa akin yung superhero, di ba? Determinado si Aki na manatili na sa Pilipinas sa buong buhay niya. Nakipag-usap na raw sila sa abogado at inaayos na para maging Filipino citizen siya. I told them my plan is to stay here for good. Pero gusto ko masipag muna dito sa Pilipinas and tapos bring my family. Bahagi ng napanalunan ni Aki sa Survivor ay gagamitin din niya para sa pagpapapunta sa Pilipinas sa kanyang pamilya. First, I want to bring my father and slowly bring all my family, and then if they like to stay here for sure, I have a plan for them. Lar Santiago, updated sa Showbiz sa Penang. And that's it for Chika Minutes. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Luan D. Mike? Salamat. Tiwala. 9 na araw na lang, Pasko na. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Sison, Pia Guanyo at Luan D mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang pahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.